Ang sakit-sakit sa pakiramdam nang pinagtatabuyan ka ng taong mahal mo. Tutuusin, wala naman akong ginagawang masama. Ayaw na lang kasing maniwala. Pero paano ko naman mapapatunayang malinis akong babae kung ganito na kadumi ang tingin niya sa akin ngayon? Ewan ko kung paano, pero isa lang naiisip kong paraan. Nanginginig yung mga kamay ko habang tinatanggal ang pagkakabutones ng aking suot na damit. Halos mabingirin ako dahil sa malakas na kabog ng aking dibdib. Ngunit sa kabila ng kabang nararamdaman ko, nangingibabaw pa rin ang aking kagustuhang magkaayos at magkaintindihan kami ni Vice. Nakita ko sa mga mata ng boyfriend ko ang labis-labis na pagtataka. Kunot noo, ito akong tinanong. Anong ginagawa mo? Handa akong ibigay ang lahat-lahat sa'yo, babe. Mahal na mahal kita. Halos na mamaos kong sambit. Oo, nakahanda akong ibigay sa kanya ang bagay na pinaka-iniingatan ko. Walang pag-aalinlangan ko itong ialay sa kanya. Ganyan ko siya kamahal. At gaya ng inasahan ko, agad niya akong sinunggaban ng isang mapuso kong halik. Ramdam ko ang bawat haplos ng pananabik mula sa boyfriend ko. Hinayaan ko siya at nagpaubaya lang ako. Iginiya niya ako upang mahiga sa kama. Halos hindi maputol-putol ang halikan naming dalawa. Kapwa kami napapasinghap dahil sa nakakalunod na romansa. Ang inosente kong mga mata ay walang sawang pinagmasdan siya. Napapikit ako ng maramdaman at mahawakan ng... My God. Bigla akong nawala sa aking sarili. Anong gagawin ko? May dapat ba akong gawin? Nanatili akong tuod. Wala akong alam sa ginagawa namin ni Vice ngayon. Buong puso akong nagpaubaya sa mga palad ng pinakamamahal kong boyfriend. Gusto kong tumawag ng sakulolo sa mga santong kilala ko. Di ko maiwasang mapaiyak dahil simula sa gabing ito, wala na akong pagmamalaki. Ngunit ang ialay ang sarili para sa taong mahal ko ay wala akong pagsisisi. Buong puso ko itong ibibigay at ibibigay kahit kailan niya gusto. Ganon ko siya kamahal. Babe, I'm sorry. I'm so sorry. Bakit ka nagsusorry? Nanginginig yung boses ko. Dahil hindi ako naniwala. Dahil hindi kita pinakinggan. Mahal na mahal kita, babe. Sa'yo lang ako. Sa'yo lang ako. Lumiwanag ang ngiti sa mga labi niya at muli akong hinalikan. Sa pangalawang pagkakataon, muli namin nilakbay ang langit. Kasalukuyan kaming magkayakap ni Jackie sa ilalim ng isang makapal na kumot. Nahiga siya sa aking mga braso habang hawak ko ang mga palad niya sa aking dibdib. Nakatulog siya dahil sa pagod, dahilan ng ilang ulit naming paglalakbay. Nakatitig lang ako sa kesame habang ibinabalik sa aking alaala ang mga nangyari. Ang totoo, nagigilty ako kasi kailangan pang umabot sa ganito bago ko siya pinaniwalaan. Naawa ako bigla sa girlfriend ko. Halos ipagtabuyan ko siya dahil sa katigasan ng puso ko. Kung sakasakali pa lang sinukuan niya ako, hindi magkakahiwalay kami ng walang kadahi-dahilan. Napabuntungin niya nga ako dahil sa kawalang hiya ang ginawa ko. Hinalikan ko ang kanyang mabangong buhok. Kailangan kong bumawi sa girlfriend ko. Kailangan kong panindigan siya hanggang sa huli. Hindi dahil sa may nangyari sa aming dalawa, kundi dahil mahal na mahal ko siya. Ilang beses na itong pinatunayan ang wagas niyang pagmamahal para sa akin. Kaya simula sa araw na to, pakikinggan ko siya sa lahat ng bagay. Hindi na ako mag-overreact kung sakasakali. Ayoko mawala ang kaisa-isang babaeng minahal ako ng ganito sa tanang buhay ko. Isang napakalaking katangahan
kung isusuko ko siya. Natigil ang aking pag-iisip nang gumalaw ito at tinawag ako. Babe, Sabay halik sa kanyang noo. I love you. Pikit mata nitong sambit. I love you so much, babe. Pilto inabot ang kanyang mga labi. Huwag mo akong iiwan. Hindi mangyayari yun, babe. Promise. Umiti ito at tinampian ng halik ang aking dibdib. Promise mo yun, ha? Oo naman. Mahal na mahal kita, Jackie. Hindi ako alis sa tabi mo. Hindi kita pababayaan. Pangako yan, babe. Paulit-ulit kong tinampian ng halik ang kanyang noo sa bayakap. Ako rin. Andito lang ako lagi para sa'yo, babe ko. Tinangala niya ako. Humingi ng halik mula sa akin. Natawa tuloy ako kaya dinampian ko siya ng kiss sa lips. Huwag na uulitin yun, ha? Bandaan ito sa akin. Alin, babe, yung naglayas ako o yung ginawa natin kanina. Pili akong biro sa kanya. Nakatikim tuloy ako ng isang maliit na kurot. Pag ako nabuntis, itatali talaga kita. Bakit naman? Basta, kaya huwag kang luloko-loko sa akin. Papatukang talaga kita. Grabe ang babe ko. Tabiran ng jokes, no? Tawa talaga ako. Babe talaga. Ngayon pa lang suko na ako. Dapat lang, si Marie. Aba, Sabay kami napatawa. At dahil sa gigil, kinagat niya tuloy ako yung braso ko. Napari na lang ako habang dinadamdam ang kanyang mga ngipin sa aking balat. Babe, tapos na ang lalunas sa hangri ng hanggat ko pa din. nagigigil kasi ako. Akin ka lang, babe, ha? Akin ka lang. Akin ka lang. Nagigiliti tuloy ako sa mga sinasabi niya. Sayang-sayo lang ako, Jackie. Kung mahal, kahit kailan mo akong gustong angginin, nakahanda ako. Babe naman eh. Ang sarap talaga makipag-ulitan sa taong mahal na mahal mo. Kaya naman muli ko siyang hinalikan sa mga labi. Ewan ko ba pero hindi talaga ako nasa nakakasawang halikan ang taong tinatangi ng iyong puso. Hihirit pa sana ka ng isa pang paglalakbay kaso kinagat na yung labi ko. Grabe ka, babe. Joke lang. Hindi na ako nangulit. Alam mo kasing pagod na ang katawan niya at parehas pa talagang first time naming dalawa. Kaya naninibago pa. Ngayong naging mature na ang relasyon naming dalawa ni Jackie, malamang magiging mature na rin siguro ang mga isipan namin tungkol dito. Kaya naman kailangan naming mag-ingat. Baka madisgrasya at maapektuhan ang pag-aaral namin dalawa. Siyempre, gusto ko pa rin makapagtapos muna kami ng pag-aaral ni Jackie at makapaghanap ng trabaho bago ang lahat. Ay, 2 taon pa ang gugugulin namin dalawa para mangyari yun. Biglang tumahimik. Baka nakatulog na naman ito. Kaya ang ginawa ko, dahan-dahan ko na rin isinara ang aking mga mata at natulog na may naiiwang ngiti sa aking mga labi. For me, this is the best night ever. Nagising ako na wala na si Vi sa tabi ko. Nagulat ako ng aking mapagtanto na wala pala akong saplot. Bigla akong naalala ang mga nangyari kagabi. Naramdaman ko rin ang pananakit ng aking buong katawan. Ang sakit ng mga binti ko, pati yung balakang ko. Parang daig ko pa ang nagzumba buong linggo ah. Ang sakit din ng leeg ko. Ano ba to? Para akong lalagnatin. Dahan-dahan akong napabangon at hinanap ang aking damit. At sa aking pagtayo, nalantad sa aking mga mata ang pulang mantsa sa kama kung saan kami nag-love make ni Vice.
Di na ako virgin. Nakakalungkot pero wala akong pinagsisihan. Mahal na mahal ko siya sobra. Nabibihis ako nang biglang pumasok ang aking nobyo. Parehas kaming nagulat. Babe, tumalikod ka nga. Nagbibihis ako. Bigla naman itong nag-about face. Sorry naman. Alam kong nakita niya na ang lahat-lahat sa akin pero nahihiya ako ngayon. Babe naman ba't ka tumatawa? Nakita ko na naman kasi yan, kaya bakit ka mahihiya? Basta. Sige na, okay na. Tawang-tawa pa rin ito habang papalapit sa akin. Bit-bit ang dala niyang pagkain. Sensya na babe ko. Alam mo naman di ako marunong magluto, kaya bumili na lang ako sa labas. Kain na tayo babe. May pasok pa tayo. Babe, hindi ako papasok. Tinatamad ako, tsaka ang sama pati ng pakiramdam ko. Ha? Bakit naman? Bigla niya akong nilapitan at kinapa ang aking noo. Babe, mainit ka. Sige na, kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Okay, kain na tayo. Babe, samahan na kita dito ha. Di ka papasok? Hindi. Aalagaan kita. Pumasok ka kaya? Okay naman ako dito. Oops. Kapag ako nagkakasakit, di ba hindi ka pumapasok? Kasi gusto mo lagi alagaan ako. Kaya babe, hayaan mo na ako. Okay? Ay, so yun lang. Nakumit na nga lang. Wala rin kasi akong magagawa. Damihan mo ng kain, babe. Sabi nito habang dinadagdagan ang kanin sa aking plato. Tama na, babe. Busog na ako. Sige, busin mo na yun ha. Tapos, kain ka ng fruits, okay? Tumango-tango lang ako. Naghiwa si Vice ng mangga pero saging yung gusto ko. Kumuha ako ng isa at binalatan. Ayaw mo nito, babe. Tamis kaya nito. No, masaya na ako dito. Wala sa isip kong magkakaroon ng meaning yung sinasabi ko. Tumawa kasi ang boyfriend kong loko-loko. Babe, yan ka na naman ha. Oh, ano na naman? Pigil yung tawa niya. Siyempre, gets ko ang tumatakbo sa isip niya. Ba't ka tumatawa? Wala, masaya lang. Kaya naman inirapan ko siya. After namin kumain, pinainom niya ako ng gamot. Siya na rin yung nagligpit. Kinuha niya rin yung bedsheets na namantsahan. Sabi ko ako na maglalaba. Pero pinagpipilitan niyang siya na lang kaya wala na akong nagawa kahit nahihiya ako. Magpahinga na lang daw ako, sabi niya. Kaya nanood na lang ako ng TV. Nag-scan din ako ng Facebook. Hindi ko napigilang mag-update ng status. #GoingStrong. Tinag ko syempre sa boyfriend ko. Bala na anong sabihin ng buong campus, ang mahalaga, okay na kami ni Vice. Masayang masaya na ako kasi kahit ang laki ng pagsubok na pinagdaanan namin, heto, nanatili pa rin kaming nakakapit sa isa't isa. Ilang sandali dahil nga sa hindi ko maintindihang pananakit ng katawan, nahiga ulit ako sa kama. Inaantok na naman ako. Mamaya na ako magpupunas ng katawan. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Naalala ko yung na-share ni Bea sa akin noon, yung first time nila ni Ronnie. Tinrangkaso din daw talaga siya pagkatapos. Ay, grabe. Kailangan talaga ganito ang saklap. Pagkatapos kong magligpit at maglaba, muli akong pumasok ng kwarto. Nasilayan kong mahimbing ang tulog ng aking nobya. Nilapitan ko siya at inayos ang kumot sa kanyang katawan. Hinalikan ko rin ang kanyang pisngi. Medyo mainit pa rin ang temperatura niya. Kawawa naman ang girlfriend ko. Siguro dahil ito sa ginawa naming lovemaking kagabi. Nagdadalawang isip tuloy ako kung dapat pa ba namin ulitin yun o hindi na muna. Pero paano nga ba? Ngayong parang hinahanap-hanap ng katawan ko
ang bagay na yon.